Napansin ni Knox na biglang tumamlay si Axevela matapos marinig ang kwento niya. Nakikipagkwentuhan pa rin naman ng dalaga sa mga pinsan niya pero nahuhuli niya itong bumubuntong hininga. Pagkatapos ay magiging malayo ang tingin na parang may malalim na iniisip. Bro, are you attending Ishi's birthday bash this weekend? Tanong ni Miro na umago sa atensyon niya. Former classmate niya si Ishi at pinsan naman ni Jillian. Sumimangot si Knox. Of course not. Nagtanong ka pa. Nilingon siya ni Axevela. Ang bitter ha. Nandun ba si Jillian kaya ayaw mo umaten ng birthday bash na yon? Napabuntong hininga si Knox dahil nabulls-eye ni Axevela ang dahilan kung bakit ayaw niyang umaten ng birthday bash ni Ishi. Sigurado kasi nandun si Jillian at ayaw na niyang makita uli ang babae. She broke his heart in the most cruel way. After all, to think he was already 20 and Jillian was only 18 then. Ipinaya siya ng babae sa harap ng mga kaibigan nito kaya tiyak na magiging tampulan siya uli ng tukso kapag umaten siya ng birthday bash na yon. Even if 5 years had already passed, the pain Jillian gave him still stung sometimes. You should attend that birthday bash, Knox, seryosong sabi ni Axevela maya-maya. Hindi ka dapat magpa-apekto kay Jillian. Dapat nga ipakita mo sa kanya na iba ka na sa lalaking pinaglaruan niya noon. I agree, sabi naman ni Mears. Kapag naaalala ko ang Jillian na yun, nanggigigil pa rin ako dahil sa ginawa niya sa iyo, insan. That hot girl. Enough, saway ni Knox kay Mears. Kahit ano pa ang ginawa ni Jillian sa akin, hindi pa rin yung sapat para pag-usapan natin siya at pagsalitaan ng hindi maganda. Kahit gaano pa kasama ang nagawa ni Jillian kay Knox, hindi pa rin siya sang-ayon na pagsalitan ito ng masama ng mga pinsan niya. Hindi dahil mahal pa niya si Jillian, kundi dahil nire-respeto pa rin niya ito bilang babae. Saka hindi nila kilala si Jillian, kaya wala silang karapatang husgahan ito bilang masamang tao dahil lang sa nasaktan siya noon. Isa pa, mga bata pa naman sila doon. Baka nag-mature na rin si Jillian. Bubuntong hininga si Axevela saka nilingon si Knox. Hindi mo ba naisip na gantihan si Jillian ni minsan? Napaisip si Knox. Hindi naman siya santo kaya naisip din niyang gantihan at pasakitan si Jillian. Lalo na noong teenager pa siya. Pero ilang taon na rin naman na lumipas. Kumikirot pa rin na dulot ang insidenteng yon, dala na lang yun ang pagiging bata niya noong panahong yun. Kung noon mo siguro ako tinanong, baka umoo ako. Bata pa ako noon at walang magawang matino sa buhay. Pero ngayon, hindi na. I'm a busy person. I'm attending graduate school. I teach history to college students. And then, I'm living alone. Wala akong panahon para maghiganti because I've already moved on. Nang aasar na nag-cheer para kay Knox ang mga pinsan niya na kinakantsawan siya dahil ang deep down ng sinabi niya. Wala yun ang nararamdaman niya. Binalingan niya si Axevela na muli na namang natahimik habang tila nag-iisip na naman ng malalim. What are you thinking, Axevela? Curious na tanong niya. Bumuntong hininga ito at umiling-iling. I just realized how boring you are. No offense. Sabay-sabay na natawa si Miko, Miro at Mears. Ewan ba ni Knox sa mga pinsan niya kung bakit tila gustong-gusto si Axevela kahit kanina pa siya nilalait ng babaeng ito. Bumuga ng hangin si Knox at binalingan si Axevela. Napansin niyang namumula na ang mukha nito. Hindi na pala canned beer ang iniinom ng dalaga kundi tequila na. Hey, that's enough. Umuwi ka na, Ax. Tumango si Axevela. Okay, binalingan nito ang mga pinsan niya. It was nice meeting you, all of you. See you next time. Binalingan ni Knox ang mga pinsan. Ihahatid ko lang si Ax sa kanila. Binigyan si Knox ng nanunuksong tingin ng mga pinsan niya. Gusto pala naman loko si Axevela para sa kanya. When Axevela was not looking, Knox gave his cousin the dirty finger that made them laugh harder. Ngayon lang kasi siya nag-dirty finger sa mga ito. Tumayo si Knox at inalalayan si Axevela sa pagtatayo.
He walked her home because that was what a gentleman like him ought to do. At sige, aaminin na rin niyang gusto lang niyang masolo ang dalaga kahit sandali. Huminto si Axevela sa paglalakad nang nasa tapat na sila ng gate ang bahay nito. Kunot noong nilingon siya ng dalaga. No guy has ever done this for me before. Ang alin? Ang ipakilala ko sa relatives nila. Tila naguguluhang sagot ni Axevela na parang mas kinakausap ang sarili kaysa sa kanya. Kumunot ang noo ni Knox. What? Lahat na naging ex-boyfriend mo, hindi ka pinakilala sa pamilya nila? Nagkibit balikat si Axevela. I haven't had a real relationship yet. Open relationship lang wherein we're not committed exclusively to each other. Kaya may non-meeting of family members rule kami ng mga nakakadate ko. Hindi maintindihan ni Knox ang ipinapaliwanag ni Axevela na klase ng relasyon. Pasensya ka na pero ang alam ko lang kasi ay seryosong relasyon. Kapag nagka-girlfriend ako, siguraduhin ko makikilala niya ang buong angkan ko at lahat ng mga kaibigan ko. Natawa ng mahina si Axevela. Of course, that's what good guys like you do. No, that's what real men do. Pagtatama ni Knox kay Axevela. I'm not a good guy, Ax. Alam ko lang kung paano dapat itrato ng mga lalaki ang mga babae at irespeto ang ibang tao. Natahimik si Axevela. Napansin din ni Knox na lumungkot ang maganda nito mukha. Pero mabilis na itinago yun ng dalaga sa pamamagitan ng pangiti. Alam mo, ngayon lang may lalaki naghatid sa akin pa uwi to think na hindi na makita boyfriend o kadate man lang. Bumaga ng hangin si Knox. Ayaw na niyang isipin kung anong klase ng mga lalaki ang nakakasalamuhan ni Axevela. Forget about dating boys, Ax. You deserve a man, not some immature dude who's only good at making out. Natawa si Axevela at sa pagkakataong yun, may nabuhay na tunog ang tawa nito. Then, will you go out with me, Knox? What a cunning angel Axevela was. Sa totoo lang, natitempt siya sa alok ng dalaga pero alam niyang hindi ito seryoso. Tinuruan siya ni Jillian na huwag magtiwala sa mga babae at buong buhay na yata niyang dadalhin ang leksyon na yun sa puso niya. Pabirong dinutdut ni Knox ang daliri. Ang noon ni Axevela. Pumasok ka na sa loob bago ko pa mahuli ni na tito at tita dito sa labas. Nakalabing tinapik ni Axevela ang kamay ni Knox. Agad din naman itong humiti. Good night, Knox. Thanks for tonight. Nag-enjoy ako. Tumaas ang kilay ni Knox. Talaga, akala ko mamamatay ka sa boredom kanina dahil ang tahimik mo. Umiling-iling si Axevela. May iniisip lang ako kanina pero nagustuhan ko talaga ang company mo at ang mga pinsan mo. Pakisabi sa kanila na I would love to hang out with them again. Makakarating. Thank you, Knox, sabi ni Axevela. Saka tumiyad at binigyan siya ng magaang halik sa pisngi. Pagkatapos ay ngumiti ito ng pilya, sabay kindat bago patakbong pumasok sa loob ng gate. Naiwan naman si Knox na nakatulala at namumula ang mukha. Jeez, he may have fallen so low to blush because of a light peck on the cheek. Masama ang pakiramdam ni Axevela. Mabuti na lang at wala siyang klase tuwing Sabado. Kaya mataas na ang sikat ng araw, nakahilata pa rin siya. Inakyat siya ng mami niya kaninang agahan nang sabihin niyang masama ang kanyang pakiramdam. Dinalhan na lang siya nito ng pagkain sa kwarto. Pagkatapos ay hinayaan na siya magpahinga. Wala naman sakit si Axevela, hindi lang niya gusto ang nararamdamang pinaghalo-halong galit, lungkot at sakit sa pagbabalik ng mga alaala tungkol sa kambal na Jillian at Jackson Rivera. Ang kambal na muntik nang sumira sa buhay niya noon. College freshman pa lang si Axevela sa dati pinapasukang universidad. Kilala niya si Jackson. Sikat ito dahil ace player ng basketball team ng school nila. The first time Axevela saw Jackson play basketball, she immediately fell in love with him. She was just 18 then, at dahil wala pa siyang masyadong alam tungkol sa mga lalaki, nagpakatanga siya kay Jackson. Araw-araw siya nanonood ng practice ng team nito.
Napabuntong hininga ang pag-i-stalk ni Axevela kay Jackson dahil isang araw napansin din siya na binata. Hindi nga lang maganda ang una nitong nakita sa kanya. Ang pambubuli sa kanya nakakambal nitong si Jillian. Jillian was a queen bee at trip na trip nitong ibuli ang mga nerd na tulad ni Axevela. Inuutusan siya parati na gawin ng thesis ito. Jillian was the worst senior a sophomore like Axevela could meet. Ang pinakamalalang nangyari sa kanya ay noong nakita ni Jillian ang picture ng kakambal nito si Jackson na nakaipit sa libro niya. Pinagtawanan siya ni Jillian at ang masama pa, isinigaw nito na may crush siya kay Jackson. Pinagtawanan si Axevela ng mga kapwa niya estudyante at sinabihang hindi siya magugustuhan ni Jackson. Imagine her heartbreak when she saw Jackson with his teammates. Narinig naman ito ang lahat ng sinabi ni Jillian. Akala ni Axevela ay pagtatawanan din siya ni Jackson. Kaya laking gulat niya nang pagalitan nito si Jillian at sawayin ang lahat ng taong nagtatawa sa kanya. Sinabi ng binata na walang masama kung may gusto siya rito. Nakaka-flatter pa nga raw yun. Pero ang pinaka-nakakataba ng puso sa sinabi ni Jackson ay nang ihayag nitong hindi naman daw imposibleng magkagusto ito sa kanya. Simula noon, naging malapit na sina Axevela at Jackson. Halos araw-araw siyang pinupunta ng binata sa klase niya at inililibre pa ng dinner. Ipinakilala rin siya sa mga teammates nito sa basketball. She felt special to him. Lumalim ang damdamin niya para kay Jackson, kaya ng gabi ng karawan ito, buong puso niya ipinagkaloob ang sarili sa binata. Pero natapos may mangyari sa kanila, nanlamig ito bigla at pakiramdam niya pinagtataguan siya. Hanggang sa nalaman niya mula kay Jillian ang totoong dahilan ng paglapit at bigla ang paglayo ni Jackson sa kanya. Nagpustahan lang pala ang kambal. Kapag nakuha ni Jackson ang virginity ni Axevela, ibibigay ni Jillian ang kotse nito kay Jackson. Napahiya ng husto si Axevela sa sarili kaya noong ikalawang semestre, lumipat na siya ng school at sinubukang kalimutan ng lahat. Nagalit si Axevela sa mundo dahil sa nangyari sa kanya. Sinubukan niyang baguhin ang sarili pero dahil sa pagmamahal sa mga magulang, hindi rin niya magawang magwala ng husto. Kaya siguro nagkaroon siya ng wild side. Ayaw niya kasing maloko, masaktan at magmukhang tanga. Dahilan para maging mapaglaro lang siya sa mga lalaki at karelasyon. Iyon ang leksyon na itinuro sa kanya ni Jackson na hindi niya makakalimutan. I thought about getting even with Diana. Binago ko ang sarili ko para ipamukha sa kanya na nagkamali siya nang saktan niya ako noon. I planned to dump her once she fell in love with me. Luckily, I failed miserably. Napukaw ang pagbabalik tanaw ni Axevela nang marinig ang boses ng sikat na artistang si Raccoon. Noon lang niya naalala na nanonood pala siya ng showbiz talk show kung saan ini-interview si Raccoon dahil sa pahayag nitong pagre-retiro sa showbiz para mag-focus sa production company na sinimulan nitong itayo kasama ang dating manager na si Sai. Nauwi na pala sa pagkukwento si Raccoon ng love story nito at ng fiancé ang panayam. At bakit mo gagantihan ng fiancé mo? Sinaktan ka ba niya noon? Tanong ng female host ng show. Natawa si Raccoon. Binasit kasi niya ako noon. Nag-artista ako para pagsisihan niya ang pambabasted niya sa akin kapag sikat na ako. But it turned out that it was just my excuse to get closer to her. After all, I never stopped loving her. Kumaway ito sa harap ng kamera. Heidi, huwag kang magagalit na ipinagkalat ko ang love story natin ha. I love you, baby. Pinatay na ni Axevela ang TV. Nasusuya na siya sa mga pinagsasasabi ni Raccoon. It was the kind of declaration of love that made critical people like her more bitter. Pumikit siya para makapagpahinga na, pero hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang naririnig ang sinabi ni Raccoon sa interview nito kanina. I thought about getting even with Diana. Binago ko ang sarili ko para ipamukha sa kanya na nagkamali siya nang sinaktan niya ako noon. I planned to dump her once she fell in love with me. Biglang pumasok sa isip ni Axevela sina Knox at Jillian. Nagmulat siya ng mga mata at tumitig sa kisame.
Sa totoo lang, hindi naisip ni Axevela na nagkaroon pala ng ugnayan sina Knox at Jillian dahil kahit mas matanda si Jillian sa kanya, mas bata pa rin ito kay Knox. Saka hindi alam niya kung paano nagkakilala ang dalawa. Hindi naman niya nakita noon si Knox na pumupunta sa school niya para kay Jillian. At hindi rin naman niya nakikita si Jillian sa neighborhood nila noon kasama si Knox. Sinaktan din pala ni Jillian si Knox noon. What a bitch. Sweetheart, your boyfriend is here. Napakurap-kurap si Axevela sa sinabi ng mommy niya na nakadungaw mula sa nakabukas na pinto ng kwarto niya. Po? Bumungis-ngis ang kanyang mommy. Si Knox, he's here to visit you. Ngumiti si Axevela kahit gusto niya ipaikot ang mga mata. Dating lang ang sinabi ni Knox na estado ng relasyon nila sa mommy at daddy niya. Pero para sa parents niya, katumbas na yun ang magkasintahan. Hindi na lang niya itinama, total naman ay nakalusot na siya mula sa pagsusumbong ni Knox. Sige po, bababa na po ako. Huwag na iha, pigil ng mami niya sa kanya. Si Knox na lang ang paakyatin ko dito sa kwarto mo. Bago pa makapagprotesta, si Axevela ay sumara na ang pinto ng kwarto niya. Napabuntong hininga na lang siya. Wala nang oras para mag-ayos kaya sinuklay na lang niya ng buhok gamit ang mga daliri. Hey! Nakalabing lumingon siya kay Knox na kapapasok lang ng kwarto. Hey! Kunot noong umupo si Knox sa gilid ng kama. What's wrong? Sama pa ba ang pakiramdam mo? Umiling-iling si Axevela. Hindi ko lang gusto na nakita mo kung walang makeup ngayon. Sinapon niya ang mga pisngi. I look pale pa naman kapag walang blush on. Matamang pinagmasdan ni Knox ang mukha niya. You still look beautiful, Ax. Naramdaman ni Axevela ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Wala namang mali siyang pagkakasabi ni Knox na maganda siya. Napaka-natural nga yun at halatang nagsasabi ng totoo. At nakakainis lang, hindi naman yun ang unang pagkakataon na may nagsabing maganda siya. Kaya bakit siya kinikilig? Tigilan mo nga ako. Ba't ka nandito? Nakita ko kasi ang mami mo kanina at nabanggit niyang masama daw ang pakiramdam mo. Wala naman akong pasok kaya binisita na kita. Tinaas nito ang dalang supot na may lamang iba't ibang chocolates. I can also cook for you if you want. May gusto ka bang kainin? Kung ibang lalaki lang si Knox, iisipin niya si Vera na may hinihintay itong kapalit kaya ito mabait sa kanya. Pero dahil kilala niya si Knox, alam niyang matino ito at walang inaasahan mula sa kanya. Naalala rin ni Axevela kagabi ang pakikipag-bonding niya sa mga pinsan ni Knox at sa paghahatid ng binata sa kanya sa bahay. Wala pang ibang lalaki ang gumawa nun sa kanya dahil lahat ng nakadate niya, fun lang ang hanap sa kanya. And when the fun was over, the game was also over. Walang lingon-likod siyang umalis at hindi rin naman nag-aabala mga lalaking nakakasama niya na ihatid siya sa bahay. Kaya nakakapanibago ang ginawa ni Knox. It was both weird and refreshing at the same time to have someone like him treat her how a woman should really be treated. Pabirong sinuntok ni Axevela si Knox sa braso na ikinaaray nito pero halatang hindi naman nasaktan. Hindi pa rin kita type kahit maging nice ka sa akin. Alam ko, kaya nga alam ko rin na safe makipagkaibigan uli sa'yo. Napakarap-kurap siya dala ng pagkabigla. Gusto mo maging friends uli tayo? Nakibit-balikat si Knox. Why not? Unless may sama ka pa rin ng loob sa akin dahil sa pagtangka kong isumbong ka sa parents mo. Ha? Pero quits lang naman tayo, di ba? Total, nagpanggap akong boyfriend mo. Ngayon, sa harap ng parents mo, para naman lugi ka pa sa sitwasyon, ha? Pabirong dinutdut ni Knox ang noon ni Axevela. Mukha namang hindi na masama ang pakiramdam mo. Tinampal ni Axevela ang kamay ni Knox, saka inagaw ang dala nitong mga chocolate bar. May pocky rin dun at cute candies na may mukha ng mga sikat na cartoon characters. Thank you. Friends na ba tayo? Nakangiting tanong ni Knox. Binabribe mo ko with these sweets, no? Kunwari ay paghinanakit ni Axevela, pero natawa rin siya agad. Pero dahil mahilig naman ako sa mga ito, sige, tatanggapin ko na uli ang friendship na ino-offer mo. Great!
tila natutuwan sabi ni Knox. Sa sobrang aliwalas sa mukha ni Knox, naisipan ni Axevela na tuksuhin ito. Should we kiss to seal the friendship we reform? Pinahaba niya ang huso. Kiss me. Nanatiling blanco ang ekspresyon ng mukha ni Knox. Why would I want to kiss you? Tumayo ito at nag-inat. Mukha namang okay ka na kaya aalis na ako. Kumundot ang noo niya. What? Nagpunta ka lang para kamustahin ako? Oo, ano ka ba? Nat-touch si Axevela sa pagmamalasakit ni Knox. Hinila niya ito paupo sa tabi niya at hinawakan sa kamay. Knox, total mabait ka sa akin. I want to do something nice for you as well. Tumingin si Knox sa kamay niya nakahawak sa kamay nito bago inangat ang tingin sa mukha niya. You don't have to. Umiling si Axevela. I want to. Let me help you get even with Jillian. Binawi ni Knox ang kamay mula sa pagkakahawak niya. Ayoko maghiganti, okay? That will just be a waste of time. Kinagat ni Axevela ang ibabang labi. Kailangan niyang mapapayag si Knox sa planong niya para makipaghiganti sila pareho kay Jillian. That woman deserved to get hurt the way she had hurt her in the past. Hindi ka naman maghiganti kay Jillian para masaktan siya. Pagsisinungaling niya ang Axevela. Ipakita mo lang sa kanya na ibang tao ka na para pagsisihan niya ang ginawang pananakit sa iyo noon. Huwag kang pumayag na ang magiging memory niya sa iyo habang buhay yung totoy na pinagtatawanan niya noon. For what, Axevela? 5 taon naman na ang lumipas. I'm sure she had moved on as well, baka naman nag-mature na siya na yung tao. Naikiyom ni Axevela ang mga kamay. Hindi magbabago ang tulad ni Jillian pero mukhang hindi siya matutulungan ni Knox sa plano niya. Are you going to be a loser in Jillian's eyes forever, Knox? Halatang nagulat ang binata sa tanong niya dahil hindi ito nakasagot. Kundi rin nagkakamali, dumaan sa sakit sa mga mata nito. May humila pababa sa puso ni Axevela. Sorry, sabi na lang niya, saka patagilid na humiga para talikuran si Knox. Salamat sa pagbisita. You may leave now.